Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako po Sister Mian Karamat. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay ating matatagpuan ang ating babasahin sa aklat ng Joshua 5:8. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat dahil kami ay narito upang makinig ng inyong salita. Samahan niyo po kami habang kami nagninilay-nilay naway matutunan namin ang bagong aral na inihanda niyo para sa amin. Buksan niyo po ang aming isipan at puso upang maunawaan namin ang nais ninyong iparating. Kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ako bilang daluyan ng inyong karunungan at kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating devotion ngayong umaga ay matatagpuan sa aklat ng Joshua 5:8 na may pamagat na The Faith Demonstrated by Israel's Obedience to the Command to Circumcise. Verse 8. Pagkatapos ng pagtutuli sa buong bansa, nanatili sila sa kampo hanggang sa gumaling sila. Sa Joshua 5:8, makikita natin ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa buong pusong pagsunod kahit ito ay masakit, mapanganib o kahit hindi madaling unawain. Kakatapos lamang ng mga Israelitang tumawid sa Jordan River, isang napakalaking himala mula sa Diyos. Kung susundin ang isip ng tao, dapat lumusob na agad sila sa laban. Marahil ginawa na natin kung anong bugso ng ating damdamin, ngunit may panibagong utos ang Diyos, ang pagtutuli. Ang pagtutuli sa espiritual na kahulugan ay higit pa sa pisikal na ritual. Ito ay sumisimbolo ng pagsunod, paglilinis at pagtatalaga ng sarili sa Diyos. Sa madaling salita, ang pagtutuli sa espiritual ay ang pagputol ng lahat ng hindi kalugod-lugod sa Diyos sa ating puso. Pride, kasalanan at rebelyon upang tayo mamuhay sa kabanalan at pagsunod. Kung tayo ang nasa sitwasyon, marahil lang ang ating unang naging reaksyon ay mapatanong, ngayon pa talaga Lord? Bakit ngayon? Hindi ba dapat unahin munang laban? Ngunit hindi sila nagtalo. Hindi sila nagduda. Sumunod sila. Alam nilang mas mahalaga ang pagsunod kaysa kanilang sariling plano. Kahit ito'y nangangahulugan ng pansamantalang kahinaan at paghihintay, piniling nilang sundin ang Diyos. Hindi lamang ito pisikal na ritual, kundi ito'y tanda ng kanilang relasyon sa Diyos na sila'y ay kanyang bayan. Ang nakaraang henerasyon na hindi sumunod. Ngayon, ang bagong henerasyon, ito ay pinapakita na sila'y handang lumakad sa pananampalataya kahit masakit, kahit may delay. At ano ang sumunod? Gumaling sila. At pagkatapos nun, dumating ang tagumpay. Gaya ng Israelita, tinawag din tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya kahit minsan ay hindi natin labos na nauunawaan. Maaaring pinapatahimik ka muna niya, pinapahinto o pinapalit go sa isang bagay na importante sa inyo. Tanungin natin ang ating sarili. Ako ba'y handang sumunod kahit hindi ito ayon sa plano ko? Mas mahalaga ba sa akin ang kalooban ng Diyos kaysa aking sariling kagustuhan? Nagtitiwala ba ako na may kagalingan at tagumpay sa dulo ng pagsunod? Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, kundi pagsunod sa kanyang utos kahit masakit, kahit may delay, kahit hindi malinaw ang lahat. Naway ganun din tayo, hindi lang mga taong naniniwala na makapangyarihan ng Diyos, kundi mga taong sumusunod sa Kanya kahit mahirap, kahit hindi natin nauunawaan. Naway makilala tayo bilang isang henerasyon na masunurin, tapat at may pusong buo sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa inyong salita na muli ay bumago sa aming puso at pananaw. Salamat sa pag-alala na ang tunay na pananampalataya ay nasusukat sa aming pagsunod, hindi lamang sa kagaanan kundi lalo na sa hirap. Sa mga panahon ng kawalan ng kasiguraduhan at sa gitna ng aming sariling mga tanong, patawarin niyo po kami kung minsan ay mas pinipili namin sundin ang aming damdamin at plano kaysa inyong kalooban. Linisin niyo po ang aming puso mula sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po kami magtiwala at maghintay sa inyo. Oras, gaya ng ginawa ng mga Israelita. Bigyan niyo po kami ng pusong buo at handang sumunod sa inyo at tapat sa inyo. Nais po namin makilala bilang isang henerasyon na masunurin at may pananampalatayang matatag sa inyo. Panginoon, Ikaw nawa ang patuloy na gumabay sa bawat hakbang namin. Palakasin niyo po kami at ipaalala sa amin na may kagalingan at tagumpay sa dulo ng pagsunod. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ay magandang umaga.